Ko lang Atine. Now, Atine, LOP ako, di ba? Okay. Yan. Welcome, Sister LV, Pastor Erlinda, Pastor Arlene. Hindi ko alam kung nandiyan si Pastor J. Yan. Sister Maripen ng Israel, Sister Elma ng Pilipinas, Sister Inda ng Sulu, and Pastora Marilo and Brother Bernard ng Iloilo. Mga kapatid, salamat po. Mga kapatid, I would like to share this with you because this is something that ituturo ko ito mamaya sa UK, pero iuuna ko na sa inyo, mga kapatid. You see, Atene, ang tao lang ang may kakayahan na magbago ng kanyang sarili. Mahina ba aking volume? Amen. Kasi ang mga hayop, Atene, pag tinignan mo, ang mga hayop, ang mga baka, ang mga hippopotamus, ang mga unggoy, kangaroo, will always be cow. Habang buhay sila magiging baka, habang buhay sila magiging camel, habang buhay sila magiging kangaroo. And the reality of the animals is that they will be, and they are what they are, and will always be. Hindi na nila kayang baguhin ang kanilang mga sarili. Ngunit ang isang taong mahirap, ang isang taong wala, kaya niyang baguhin, kaya niyang iahon ang kanyang sarili, ang kanyang pamilya sa kahirapan. Kahit ang isang tao ay pinanganak na mahirap, pero kapag nagsikap, naging malapit sa Diyos, tinulungan na ng Panginoon, kaya niyang iangat, kaya umangat sa buhay. I mean, few weeks ago, at makikita niyo mga kapatid, that few weeks ago, I have posted isang kapatiran natin na kilala ko ito. Kung kilala niyo mga kapatid, yung sa Pilipinas, kung kayo taga main church, kung kilala niyo ang Nanay Adang. Ang Nanay Adang, yan ay kapitbahay ni Sister Oping. Mga kapatid, naglalagay lang po ako ng aking lip gloss at napaka-tuyo ng aking lips. Ang Nanay Adang, yan ay matandang una na kumari ni Ate Uping, ni auntie ng Lola Uning. Si Sister Uping, mga kapatid, kung di nyo natatanong, yan ay isa sa matatandang iglesia natin na namatay na. Si Nanay Adang, Atene, ay matanda. Sasabihin na natin walang no read, no rhyme. Nagkaanak yan, na pangasawa ng pinsan ko si Kuya Uni, na jeepney driver. Pero alam mo, Atene, si Kuya Uni ay pinsan buo ko, anak ng Inay Silang, kapatid ni Bishop. Yan kapatid ay nagdesisyon na magpaaral ng kanyang anak. Talagang pinagsikapan, talagang nagbigay ng puwersa ang buong pamilya para makapagpaaral. Si Sister, I was trying to go back to the post na aking inilagay dito, mga kapatid. Three weeks ago, si Doktora Jenica Pisigan ay nakagraduate ng Doctor of Medicine, passed the board exam. Ano ang sinasabi natin, mga kapatid? Ano ang aral na itinuturo sa atin ng ganitong mga aral? Na hindi porket mahirap ka, ako kasi Atene, ako hindi ko ikinahihiya na ito pinanganak na mahirap. Ito nagsimulang mahirap. Ito galing sa hirap.
Pero kung ang isang tao ay nanatiling mahirap throughout his or her life, that's a different story. Because if you read the Bible is clear that the devil comes to steal, to kill, and to destroy. Ang gagawin ng kaaway, mga kapatid, the devil will always kill, steal your dreams, kill your passion, and to destroy your family. Destroy your ambition. Yun ang gagawin ng kaaway. But the devil gave us a promise. Jesus gave us a promise. Ibinigay sa atin ng Panginoon yung kanyang pangako na naparito ako upang bigyan tayo ng magandang buhay at masaganang buhay. Yun ang sinasabi ko, mga kapatid. Huwag kayong mahiya na nagsimula kayo sa hirap. Huwag kayong mahiya na galing kayo sa bahay kubo. Pero yung ikaw ay nag-abroad, na kumikita ka naman ng malaki. Kasi kung, mga kapatid, huwag kayong magtatampo kay Pastor doon, ako na ito. Sa mga nag-a-abroad, kung ang kinikita natin, mga kapatid, ay kapareha lang ng nasa Pilipinas, ay umuwi na kayo. Oh, di ba? Sister Ne? Sister Maripe? Kung ang kinikita mo, sample, ang kinikita mo sa Israel, eh kaya mo rin kitain sa Pilipinas, eh ba't ka pa umalis? Lagi magtatanong ang tao eh. Whether we like it or not, Sister Marife, people will always ask, pagbalik natin ng Pilipinas, they will ask and they will try to, and yun pa man din, ang social media, ang hirap, di ba? Oh, nasaan na? Anyari? Like sinasabi ko, I want to challenge Filipinos that migrate talagang taon-taon, hindi na uwi, kahit bakasyon, ginagawang ino-overtime. Hi, Ate Uye, I miss you. Kuya Siming, we miss you. Yeah. Ate Uye, magpakita ka naman. Kalahati lang nakikita, ganun lang nakikita ko sa iyo. Hindi na nakatago pa. Ate Uye, parang pumuti ka ngayon. Lalo kang gumaganda. Siguro gumagamit ka ng Lina o Chinchunsu. O baka Eskinol girl ka lang, kagaya ka ni Sister Marife. Okay, so, di ba Sister Marife, tatanungin ng tao eh. Ang mga tao nagtatanong, ano nangyari? Alam ko, naka 20 taon yan eh. Alam ko, naka 15 taon yan eh. Alam ko, 20 years sa abroad eh. People will ask. Di ba? Ito lagi yung sinasabi ko sa mga Pilipino. Huwag na kayong makisawsaw sa drama ng iba. Amen. Drama nila yon, away nila yon, issue nila yon. Focus ka lang, kapatid. Sa pagiging masipag, focus ka lang sa tawag ng Panginoon. Ano ba ang tawag siya ng Panginoon? Abay, magsikap, magtrabaho, kumita, makapag-ipon, makapag-save sa pagtanda. Amen ba? Kasi pinanganak na nga tayong mahirap. Tapos yung hirap mo, ipapasa mo pa sa mga anak mo. Wala kang may pamana, kahit isang lupa sa paso. Wala man lang maibigay. Alam mo ba, Sister Marife, iba ang iyak ng iba ang hirap ng pag namatay ang mahirap, iba ang iyak ng mahirap sa mayaman. Oh, di ba? Ang mahirap pag namatay, naku, hagulhol, talaga namang lupasay, talaga namang, naku, ang daming naiwanang utang, ang daming naiwanang sama ng loob, ang daming naiwanang hinagpis at mga pagdurusa, hampas at mga siphayo ng buhay. Lupasay. Yan ang iyak ng mahihirap dahil siguro yung namatay siya lang ang breadwinner. Diba? Uso sa atin yung breadwinner eh. Diba? Pero yung iyak ng mahihirap, ang iyak ng mayayaman, nakashade yan, nakashade yan. Tapos, may panyo yan, may panyo lang yan, Sister Marife, ang tulo ng luha sa tabi lang. Ganyan lang. Di ba, Pastor Arlene? Kasi, konting luha lang ang lumalaglag. Talagang, composed. Controlled ang luha. Konti lang, hindi mo alam kung pawis lang o parang, di ba? Bakit? Kasi inihanda. Di ba?
Kaya sinasabi ko mga kapatid, huwag kayong mahiya na nagsimula kayo sa hirap, galing kayo sa hirap, pero yung manatiling mahirap, may nangyari. Kasi mayaman ng Israel, mayaman ng London, mayaman ng Italy, mayaman ng France. Aba, kung pareho lang ang kinikita mo kapatid, ay doon ka na lang sa kanila, magtula ka na lang ng alon at kinikita mo rin lang pala naman ang kikitain mo diyan. Oh, kaya ka nag-a-abroad, ipinapalit mo yung oras mo sa kinikita mo. Nawala ka sa piling ng mga anak mo, nawala ka sa pugad ng pamilya mo, malayo ka sa pugad, araruhin mo na yan. 10 taon, 15 taon, dalhin mo lahat ang pera ng Israel, balik mo sa Pilipinas. Pagdating mo ng Pilipinas, Doña Buding ka, Doña Mama Monchang ka. Amen ba mga kapatid? And always pray. Panginoon, ito mga kapatid, mahalagang prayer ito. Sa mga nag-a-abroad, be strong in your prayer. Panginoon, ipinadala mo ko dito sa bansang ito, hindi para maging kagaya ng dati. Panginoon, maghahanap buhay ako, tulungan mo ko sa aking pag-hahanap buhay, palakasin mo ang aking katawan, paramihin mo ang aking kita. Amen ba? Para makapagpadala ako na makapagpadala. Kasi kung ang pinapadala mo lang sa Pilipinas, pangkain nila, kahit wala kang, sa Pilipinas, noong unang panahon, wala naman nag-a-abroad. Kami na bishop, nagtatanim lang kami ng mga talbos ng kamote, ngayon na lang naman nauso ang mga masasarap na ulam. Aba, lalo na sa Anilaw. Pag ikaw bagay nasa mga tinatito Efren, tsaka kinatiuwi yung bahay, araw-araw may isda. Hindi ka magugutom. Pero yung lumayo ka na sa pag-a-abroad, tapos pagdating mo ng Pilipinas, walay pa rin. May nangyari. Kaya ang prayer mo sa Panginoon, Panginoon, ang pangako mo sa akin ay magtatagumpay ako. Ang ipinangako mo sa Book of John chapter 10 verse 10, you came to give me life and enjoy life to the fullest. Upang mag-enjoy ako ng pinakamaganda, pinakamariwasang buhay. Kaya Panginoon, inaangking ko ang kasaganaan. Inaangking ko ang mga pagpapala, Sister Maripe. Inaangking ko ang lahat ng mga kwarta ng Israel. Halika kayo sa aking lukbutan. Pag uwi ko ng Pilipinas, magiging mayaman ako, magiging multi-millionaire ako. Something good is going to happen in my life. Lagi mo ipapanalangin yan. And when you pray that, when you speak the words of God, ito yung sinasabi ko sa London kahapon. When you speak God's word, you see, one of my favorite verse in the Bible, I'll tell you. It's in the book of Psalms 103. Awit 103. Mga kapatid, makinig lang kayo ng konti at medyo my favorite verse in the Bible is Psalms 103 verse 20. One of my favorites. Purihin ninyo si Yahweh, kayong mga malalakas at anghel na dakila. Listen carefully, Sister Marife. Kayong sumusunod sa utos niya at nakikinig sa kanya mga salita. Alam mo ba, Sister Marife, na naginip ako? Nanaginip ako na yung mga anghel sa langit are standing by. They are standing by. They are standing by. Sabi ko, Panginoon, bakit po naka-standby itong mga anghel? Why are they naka-standby po sila? And there was a word that said, they are waiting for the commands of the saints. Nakikinig ang mga anghel sa utos ng kanyang mga bayan, ng kanyang mga anak. And the Bible says, Sister Marife, that God's word will not return void. Hindi babalik ang salita ng Diyos nang hindi nagbubunga. Ibig sabihin, once you are in need, kapag ikaw ay may problema sa financial, for example, and then you open your Bible, Atene, and you confidently say, confident ha? Kaya pa nagpe-pray ka, when you pray, dapat confident. Dapat hindi yung, Lord, sana po, please,
Please lang po, Lord. Sana po, sana po. Kulang sa tapang, kulang sa sipa yung panalangin, mga kapatid. Kailangan ang iyong panalangin ay, because the Bible says in the book of Romans, call things which are not as if they were. For example, nananalangin ka. Ang sabi ng Panginoon natin sa iyong pananalangin kapag ikaw ay may sakit, Panginoon, nang dahil sa iyong mga sugat, nang dahil sa iyong mga latay, ako ay pinagaling. By your stripes, by your wounds, I am healed. It is already in the past tense, Sister Marife. Sabihin, nangyari na. Dahil sa latay, sugat ni Jesus, ikaw ay pinagaling na. Kung ikaw ay may sakit, of course. So, it's a matter of you making that declaration and commanding the angels, because the 103 Psalms verse 20 says, purihin ninyo si Yahweh, kayong mga malalakas at anghel na dakila, kayong sumusunod sa utos niya at nakikinig sa kanyang mga salita. So, Sister Marife, it doesn't matter who speaks God's word. Hindi sinabi na ang Diyos lamang dapat ang magsalita ng kanyang mga salita. But when you speak the words of God, which are coming from the Bible itself, you are speaking God's word. Yung mga anghel nag-standby They are on standby, waiting for the command. You command. Anghel, angels of the Lord, start working for me. Bring healing to me. Bring prosperity to me. Bring love, unity in my family. Bring the protection in my home. You command because they are waiting for your command. When you speak God's word, pag sinasabi mo, Sister Marife, ang salita ng Diyos na galing sa Biblia, which is the Word of God, hindi babalik yan ng walang bunga. It shall not return empty. Kaya ang panalangin mo, Panginoon, galing ako sa hirap. Panginoon, sana naman. Huwag mo sabing bikene, man. Panginoon, pagpalain mo ako. Panginoon, kailangan maging mayaman ako. Kaya minsan nakalamat, masyado namang materialistic. Aba, ano ba? Ay, para pa saan? Nag-a-abroad ka, hindi ka materialistic. Sige nga, magtrabaho ko nga dyan. Sa abroad, nang wala kang bayad, tingnan ko lang. Sister Marife, mag-aalaga ka ng matanda. Tapos sasabihin ng employer mo, Marife, okay lang ba na libre na lang ito dahil ganito? Hindi ka naman materialistic, di ba? May mga tao na, mukha naman pera. Aba, sino bang hindi mukhang pera? Lahat tayo mukhang pera. Kaya ka nga nag-a-abroad Abet ka pa nag-abroad, hindi ka naman pala mukhang pera. Doon ka na lang sa atin. Huwag ka na magtrabaho. Hindi ka naman pala mukhang... Lahat tayo mukhang pera. Kaya ang sasabihin mo, mga kapatid, sa iyong panalangin, Panginoon, what I am today, kung ako man ay mahirap ngayon, has nothing to do with my tomorrow. Because I believe that you are something, that there is something good. Something better is happening. Something good is going to happen to my life, to my family. Panginoon, ang aking mga anak, Sister Marife, ang aking mga anak, Panginoon, sasabihin mo yan. Atin ang mga anak mo, sasabihin mo mga pangalan nila, isa-isa, Eunice, Stella, magiging malalaking tao yan, mga kapatid. You see? Atin pag tinignan mo yung the historical account, the biblical account, you remember that boy who had 5 cupcakes and 2 small fish. Sikat na sikat yung bata But you have to remember, Sister Marife, that before that boy followed Jesus, his mother bought the fish, gumawa ng tinapay, binigay sa kanyang mga anak. What does it tell us sa atin yan? Maybe you as the mother or the father, so di mga kapatid, sa aking accent dahil, o UK accent tayo. Ikaw na nanay o ikaw na tatay, maaaring hindi mo na magawa dahil siyempre nandito na tayo.
medyo maedad na tayo, maaaring hindi mo maabot yung mga pangarap mo na. Let's be honest, because of the timeline. Pero tandaan mo kapatid, like that mother who prepared the small fish, the 5 small cupcakes that were used by Jesus to feed the 15,000 men and became one of the most famous stories in the Bible. The 2 fish and the 5 bread. The small boy, 2 fish and the 5 loaves of bread. Naging super sikat yung bata. Hindi mo alam, Sister Marife, that you, as the mother, tinatawag ka ng Panginoon. Ikaw, Atine, tinatawag ka ng Panginoon, and you don't know that you may be the mother of a future leader. Maaari maging yung anak mo, Sister Marife, hindi natin alam. Who would have thought na baka yung anak mo maging mayor, maging governor, maging congressman, maging malalaking mga tao, maging sikat na abogado, maging doktor. Just like my first cousin, Atine, na dating jeepney driver lang si Kuya Une. Yung kanyang asawang anak ng Inay Adang, na hindi ko naman alam kung ano natapos noon. Wala. But because they believed. Alam mo, Sister Jenica na yun, Jenica Pisigan. Si Dr. Pisigan na ngayon ang tawag sa kanya. Dating Jerusalem dancers natin. Naglingkod sa Panginoon. Talagang ibinigay, sumasayaw sa Panginoon. Nag-aaral na siya ng medicine, ng biology. Kasi yung preparatory niya parang biology eh. Alam, binati ko siya. Sabi niya, Tagay, the moment na nalaman ko nagme-medicine ka, alam kong you are marked for distinction. You are chosen. You are destined for greatness. Kaya mga kapatid, yung mga magulang, magsisikap kayo. Nasa abroad na kayo. Amen ba mga kapatid? Huwag nang pag-alagala sa mall. Trabahuhin nyo na. Lahat ng matatanda dyan, alagaan mo na ng alagaan. Sister Maripe. Amen ba? Bakit? Hindi mo alam eh. Tinatawag ka ng Panginoon, yung mga anak mo pala. Pag sinuportahan mo, pag pinid mo yan, kagaya ni Esther, di ba? Si Esther. Esther was an orphan. Namatay ang kanyang mga magulang. Ang nag-alaga sa kanya, si Uncle Mordecai. But when the time came, na si Hamas gusto niyang patayin lahat ng mga Hudyo sa panahon ni King Xerxes sa Book of Esther, natatakot si Esther. Sabi niya, Uncle, baka mapatay ako ni King Xerxes pag pumasok ako doon sa kanyang chamber, sa kanyang kwarto nang wala akong paalam. Yes, queen nga ako, pero kailangan ko magpaalam. At pag hindi ako nagpaalam, mapapatay ako. Pag hindi niya ako pinayagan, pag hindi niya binaba ang kanyang setro. Pero ang sabi ni Mordecai, pag hindi mo to ginawa, Esther, gagamit ang Panginoon ng ibang tao para gawin ang dapat kong ipagawa sa iyo. Who knows that you are designed for such a time as this? Kaya kayo mga magulang, tayo mga magulang, mga kapatid, magtatanim kayo sa inyong mga anak. Amen. Tinatawag kayo, galing kayo sa hirap. And make the poverty end with you, with us. Tapusin natin ang kahirapan. Huwag mo nang ipasa sa iyong mga anak. Amen. Lagi mong babasbasan ng iyong mga anak. Mga anak, dito sa akin matatapos ang kahirapan. At ngayon, kasaganaan ang ibinibigay ko sa inyo. Aba, si Pastor Salde, binibiting ng patiwarek sa sako. Aba, mga kapatid, huwag na. At hindi na uso yun, mga kapatid. Mababantay bata tayo. Mga kapatid ko. Amen. Disiplina na lamang ang ating gagawin sa ating mga anak. Kaya, ano ang ginawa ni Moises, mga kapatid? Noon si Moises, ang dami rin niya naging problema. Ang daming naging dahilan para tumakas siya. Nagtago sa disyerto for 40 years. Galing siya sa masamang track record. Pero nung tinawag siya ng Panginoon, sabi ni Moises, Panginoon, ako naman po nauutal, ako po ngongo. Ako po may problema sa aking pagsasalita. Bakit naman ako pa ang tatawagin ninyo? Di ka naman si Aaron mas magaling magsalita sa akin. Because Aaron was chosen to become the head, the priest, the high priest, di ba? Because si Aaron magaling sa magsalita. Para sabi ni Moises, sabi ng Panginoon kay Moises, listen to this. Exodus 4:10. Tapos na ako, mga kapatid. And Moses said to the Lord,
My Lord, I am not a man of words, neither yesterday nor the day before, nor since you have spoken to your servant, for I am heavy of speech and heavy of tongue. Panginoon, may problema ako. Di ka naman, alam mo naman, Panginoon, ako'y utal, ako'y ngongo, may problema sa aking pagsasalita. Hindi nga ako makapagsalita. Tapos akong papapagsalitain mo doon sa hari ng Ehipto. Ano na lang sasabihin sa akin ng mga tao? Pumili ako ng spokesperson, tapos ngongo. Pero sabi ng Panginoon, kahit ngongo ka, kahit bulol ka, pero gusto kita. Sabi ng Panginoon sa kanya, look at this, sa tine. If you go ahead, God knows. Alam ng Panginoon ang hina natin. Hindi naman lingid sa Panginoon, hindi naman nakatago sa Panginoon na may kahinaan tayo eh. Pero sabi ng Panginoon kay Moses, if you go ahead and follow me, obey me, I will transform your destiny. I know. Ngunit ako ang nagbigay sa iyo ng kapangyarihan, ng kakayahang magsalita, and I will ensure that you will be able to communicate more than adequately. Ibig sabihin mga kapatid, may mga kahirapan man, Sister Marife. Hirap. Of course, ang nag-a-abroad, mahirap. Sino ba namang madali? May mga tao lumalapit sa akin, Pastor, ang hirap po ng trabaho ko. Ay sige, magpalit tayo ng trabaho. Ikaw dito sa akin, ako nga gusto ko na mag-career. Sister Marife, gusto ko mag-alaga ng matatanda. Alam mo kung bakit? Ang matatanda, oras-oras, may kita. Amen. Kayo mga kapatid, pag naka-day off, as in talagang off. Pati off, pati phone off. Ha? Pero, pag pumunta ka na sa amo mo, tumatakbo ng metro. Oh, lahat ng trabaho mahirap. Pero tandaan mo kapatid, kahit anong hirap yan, gawin mo yan. Do it for the glory of God. Lalo na para sa pamilya mo at makikita mo. Kagaya ng sabi ng Panginoon kay Moises, if you go ahead, I will transform your destiny. Amen. Babaguhin ng Panginoon ang inyong pamilya, ang inyong buhay. Mga kapatid, naniniwala ako na pag kayo ay patuloy na naglingkod sa Panginoon, when you speak God's word, naka-standby ang mga anghel sa langit, angels start to work because I am seated with Christ to rule and govern. I have the authority from the heavens. Ito ang sinasabi ko, Sister Maripe, nung last week natin sa ating church sa London. The policeman, yung mga pulis, maaaring maliliit at malalaki ang tiyan. Amen? Yung mga traffic enforcer. Pagtaas ng kamay niya natin titigil ang mga malalaking mga truck at mga bulldozer. Not because they are big. Not because of anything else, but because they carry a badge, the authority given by the government. When you pray, always speak with authority. Speak as if you are the child of God. Anak ako ng kataas-taasan Diyos. Walang walang armas na ginawa laban sa akin ang magtatagumpay. The forces that are for me are better than the forces against me. Greater is He that is in me than he that is in the world. May authority. Pag sinasabi mo na yan, Sister Marife, heaven listens. Nakikinig ang langit. The angels start to work. Oops. May sinasabi si Maripe. May sinasabi ngayon si Cecil. May sinasabi si Ne. Let's work. Makikita mo kapatid. The moment you start to do this in practice, magbabago ang takbo ng buhay nyo. Amen mga kapatid. Hindi ka mananatiling mahirap. Bakit? Tapat ka sa Panginoon. Amen? Palakpakan natin ang Lord mga kapatid. And thank you sa inyo mga kapatid ko. God bless you sa inyong lahat sa Italy. Praise the Lord. Purihin po ang Panginoon.